Nako, yari. Mukhang takot na takot po mga sangkay itong mga dating marin na magsalita, no? Ayon po sa report, itong mga sangkay ay hindi po makapagsalita ng ayon sa sarili nilang salaysay. So anong nangyari? Bakit nanginginig sila sa takot? At yung iba mga sangkay, hindi na daw po sumasama sa kanila. Anong nangyari? So hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. How are you mga sangkay? Ito pag-usapan lamang po natin saglit. Itong mga dating marin na ngayon mga sangkay, sa sobrang kaba nila, hindi po sila makapagsalita ng diretso ayon sa kanilang mga sariling statement. Kumbaga yung kwento nila, hindi po nila kayang patunayan na ayon sa sarili nilang kaalaman o bibig. Wala silang ibang ginagawa kundi isang salaysay sa pangkalahatan. Ano yun? Bakit naman ganun? Magugulat kayo ngayon sa revelasyon mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito yun mga sangkay. Ayon kasi dito sa report, wala namang nagsasalita daw. Sabi po ni Matibag ng NBI, wala daw may kayang magsalita. Tanging ang mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Levi Baligod at dating Congressman Mike Defensor ang nagsasalita. Nang pumunta ang 16 sa Aden na dating Marines sa NBI. Bakit sila natatakot mga sangkay? At alam nyo, may isa pa nga po dito. Ito, isang video kung saan tinatanong nila mga sangkay. Tinatanong sila ng mga reporter. Tingnan nyo mga sangkay kung paano po sila umiwas. Nasaan po yung iba? Tinanong, asan yung iba? Kasi nga po, kulang na sila. Bakit sila kulang? Ito yung sagot nila. Sinecure nila yung sarili nilang pamilya, sir. Bakit, sir? Bakit? Kailangan Sa sitwasyon namin ngayon, sir, ma'am, kailangan namin talagang makalagaan yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Hindi na maganda sir na medyo langanin sa oras kaya namin lang yung video na maraming salamat po. Sir, bakit? Bakit? Ano yung threat? May threat ba kayo ngayon? Para security reason na lang po sa. May natatanggap na po ba kayo? Ma'am, okay na po. Kita nyo mga sangkay, alis na sila. Tinatanong pa sila, sibat na sila kasi naku-corner na po sila ng media. Direct threat Last, against you? last question po. Kung sakaling magkakaroon po ng Senate or House investigation, haharap po ba kayo? Dadalo kami sa sarili. Dadalo kayo. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Kita nyo mga sangkay, umiwas agad sila sa tanong. Nasaan yung dalawa nyong kasama? Yung isa, dahil sa seguridad. Yung isa naman, medyo na-late. Di na po maintindihan kung ano ba, ano talaga yung totoo. So ngayon mga sangkay, takot na takot sila eh. Eto, basahin po natin ang report na to. Si Attorney Baligod nangako na sila'y babalik out of 18, 16 yung dumating. Wala namang nagsasalita. Kahit nga po sa media interview, hindi daw po makapagsalita itong mga sinasabing mga bagman na nagdadala daw po ng pera kay PBBM. So sa madaling sabi, mukhang tanim po ito. Kasi hindi po nila kaya na ayon sa sarili nila. Ikaw ba mga sangkay, di ba? Kahit tayo eh. Kung tayo ay involved, kung tayo ay witness, nandun tayo, kabisado po natin ang pangyayari. Ultimo utot ng katabi, alam mo yan. Sino umutot nun? Hindi, si ano yung umutot nun. Diba? Pero ito sila hindi makapagsalita. Paano naman natin iimbestigahan yan? Paano magagawa ng NBI yung kanilang duty kung hindi nakikipagtulungan yung mga taong nagre-reklamo? Ang gusto nila, kung ano yung isinubo nilang reklamo, yun na. Tawagin nyo na yan. Merong mga picture na maleta. Hindi po ganun ang rules of evidence. Exactly. Totoo yun mga sangkay. Hindi po ganun. Hindi po porket may ipinakitang picture, yun na ang totoo.
kailangan po dyan, mga sangkay, magsalita sila. Dapat individual nga po yung affidavit nila, mga sangkay. Malibag also pointed out supposed inconsistencies in Topacio's and Baligod statements, saying, yung isa, sinasabi, pumayag kami na isa-isa silang imbestigahan kahit na hindi dapat. Yung isa naman, sabi, suspicious pag isa-isa mo silang inimbita. Oh, kita niyo mga sangkay? Takot na takot. Bakit kaya takot? Ano mayroon? Diba? Ang bihira, mga sangkay. Ngayon, sabi po dito ng NBI Director, mas gusto yatang magpaimbestiga sa media, mag-press con kaysa magkaroon ng kalutasan yung kanilang inirereklamo. Yung sinasabi nila, kasi ang gusto lang po nila, mga sangkay, syempre kung sino man ang nagtanim sa kanila, gusto nila, arestuhin na po si PBBM, mahadiin na po si PBBM kasi may nagsalita na, hindi po pwede yun. Kita nyo mga sangkay yung si Gutesa, asan na ngayon? Tinago nila. Bakit? Nabuking. Unang hearing pa lang nabuking na. 'Di ba? He said that the group's photos should undergo scrutiny including original copies, who took them, and when and where. Hindi po pwede na ganun. Nakakalungkot na isasalang nila sa social media para kumuha ng opinion ayon po dito sa NBI Director. He said the NBI was looking into a possible motive behind the accusations, publicity on social media. Ano ba ang timing, ano ang mga events na nangyayari sa paglabas nila? Kaya nababanggit namin, sino ba ang mga nag-recruit dito? Bakit may ganitong pangyayari? Diba, mga sangkay? Nakakapagduda. Ito, may isang lawyer nga po na nagsalita tungkol dyan. Kasi ayaw nila ng ipa-interview ng hiwalay ang 18 na Marines. Bakit sila natatakot? Takot ba sila na magkabuhol-buhol ang kwento? Dahil alam po natin, dahil alam po ng mga magi-interview na halatang tanim itong mga ito, mga sangkay. Kumbaga, kapag inisa-isa kasi ng interview, baka maiba yung kwento, mabuking sila sa kanilang mga kaloohan, di ba? Attorney Topacio, ayaw ipa-interview ng hiwa-hiwalay ang 18 Marines. So, pinatawag ng NBI ang 18 Marines. Kukunan dapat sila ng hiwa-hiwalay na salaysay. Pero ayaw pumayag ng abogado nila na si Attorney Ferdy Topacio. You see? Hindi daw pwede yun. Tama ba siya? Well, sa totoo lang, walang mali sa pagkuha ng hiwa-hiwalay na statements. Normal yan sa isang investigation. In fact, ginagawa yan para masiguradong independent at consistent ang bawat testimony at hindi naapektuhan ang sinasabi ng bawat isa. Hindi lang yan sa NBI nangyayari. Kahit sa court, may tinatawag na exclusion of witnesses. Ibig sabihin, pinapalabas muna ang ibang witnesses habang nagtetestify ang isa. Ginagawa ito para hindi nila marinig ang testimony ng iba at para hindi nila ma-adjust ang kwento nila para tumugma sa sinabi ng iba. Simple lang ang logic eh. Kapag magkakasama ang mga witness bago magsalita, may posibilidad na magka-impluwensyahan ang kanilang salaysay. Pero kung hiwa-hiwalay ang pagkuha ng statements, mas madaling makita kung totoo ba at consistent ang kanilang kwento. Exactly, di ba? Ngayon, si Attorney Topacio tumututol. Bakit? Ano bang kinakatakutan niya? Dahil kung totoo ang sinasabi nila, hindi dapat problema kung magkakahiwalay silang magsalita. Exactly. Natatakot ba siya na magkagulo at hindi tumugma ang mga kwento ng bawat isa? You see, mga sangkay, yun po ang punto dun eh. Diba? Takot na takot sila. Sabi dito, sabi ng NBI Director, let me set the record straight. Iimbestigahan din namin yung mga taong binabanggit nila, provided na yung kanilang sinasabi ay mapapatunayan natin may sustansya at tatayo sa anumang korte. Diba? Basic naman yun sa batas, sa rule na kailangan imbestigahan mo. Alamin mo kung ano yung nirereklamo at tawagin mo yung nagrereklamo. At pag napatunayan mo kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, dadalhin natin sa korte. You see, mga sangkay. So ano bang kinakatakot nila?
nanginginig sa takot. Ito sa tingin ko, nanginginig po sila sa takot. Sobrang takot na takot itong mga sangkay na mabuking sa script. Pero ako mga sangkay, naniniwala ko mabubuking to. Mabibisto. Ngayon nga lang, nabibisto ng mga sangkay. How much more kung haharap pa po sila sa korte o di kaya itong kung magkakaroon po ng hearing. Anong mga sangkay? Andyan sila, display lang. Ayaw magsalita. Bakit? Di ba ang nagsasalita lang si Mike Defensor, si Topacio, at yung isa pang abogado. My goodness, why? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.